Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang number 2 pick ng San Antonio Spurs sa 2025 NBA Draft, Filipino-American player Dylan Harper ay inoperahan sa kanyang thumb finger o hinlalaki dahil sa torn ligament. At ayon kay Shams ng ESPN ay naging matagumpay naman ang surgery na ito at umaasa ang Spurs na magiging handa ito sa October 22 sa season opener ng Spurs laban sa number 1 pick Cooper Flagg at sa Dallas Mavericks. Ganun pa man ay hindi nga ito sigurado mga kaibigan. Umaasa lang sila na magiging handa na ito dahil ang mga ganitong klase nga ng injury ay more on pain tolerance ito mga kaibigan o kaya naman kung kaya mo ba maglaro habang may iniindang sakit. Subalit isang bagay na tiyak ay out siya sa training camp at sa preseason. Makakasama pa din naman siya sa mga drills ngunit hindi niya nga magagamit ang kanyang kaliwang kamay na siyang dominant hand niya o ang kamay na ginagamit niya sa pag-shoot ng basketball. So definitely hindi ang umpisa na inaasahan mo kung ikaw ay isang tagahanga ng San Antonio Spurs. Ganun pa man ang bright side na lamang dito ay hindi naman malubha ang injury na ito at kung hindi siya magiging handa sa opening night ng season ay expected naman na within the first or second week ng bagong NBA season ay makakapaglaro na din siya. Isa pa ay hindi naman sila nagkukulang sa guard rotation. Andyan pa nga sila De'Aaron Fox, Stephen Castle at Devin Vassell. Bukod kay Dylan Harper, ang number 15 pick ng OKC Thunder Thomas Torber ay nagtamo din ng ACL injury sa isang off-season workout. Ito nga ay malalang injury mga kaibigan. Tulad lamang ni Chet Holmgren at Nikola Topic ay expected na din siyang maging out sa kanyang rookie season sa 2025-2026 NBA season. Tila ba kapag lottery pick ka or top 15 pick ka ng OKC ay kailangan munang iupo ang unang taon mo sa NBA dahil sa isang seryosong injury. So bad luck nga para sa mga fans ng OKC Thunder mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang Filipino-American player and former collegiate champion sa NCAA Division I Remy Martin for the first time ay maglalaro para sa ating Gilas Pilipinas sa darating na SEA Games. Kinumpirma ni Coach Norman Black na siyang mamumuno sa Gilas sa Southeast Asian Games na maglalaro si Remy Martin, Justin Brownlee, Ange Kwame, Matthew Wright, Dave Ildefonso, Jason Brickman at VJ Pre. Kung FIBA Games nga ito ay isa lamang kay Kwame, Brownlee, Brickman at Remy Martin ang pwedeng maglaro dahil sa rules nila na dapat ay may Philippine passport na mga players before turning the age of 16 years old o kaya naman manirahan ito sa bansa na multiple years upang payagan ito na makapaglaro as a local player. Kaya naman kahit na may mga dugong Pinoy nga sila ay hindi sila pinapayagan maglaro bilang mga local players pagkus kino-considered sila bilang mga naturalized players. Ganun pa man medyo maluwag nga sa SEA Games tulad lamang sa Asian Games kung saan nakalaro din noon si Jordan Clarkson kasama si C-Stan. Kaya naman ang matagal nang hinihintay at ina-anticipate na debut ni Remy Martin para sa ating national team ay magaganap na sa darating na SEA Games barring any injury. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?